Kumikislap ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier sa gitna ng grand ballroom. Ang bawat sulok ng silid ay nababalot sa halimuyak ng mamahaling pabango at tunog ng mahihinang tawanan na sinasaliwan ng musikang klasikal. Para kay Amihan Han Montenegro, ito ang larawan ng tagumpay. Ang lahat ng pinagpaguran niya, ang lahat ng isinakripisyo niya ay nagbunga sa gabing ito. Amihan darling, bulong ng kanyang fiancé, si Luningning Zamora, habang marahan itong isinasabit ang kamay sa braso niya. Lahat ng mata sa atin nakatingin. Ngumiti si Amihan, isang ngiting sanay na niyang ginagawa sa harap ng mga kamera dahil sila ang saksi sa pagsasanib ng dalawang pinakamalaking pangalan sa real estate, Ning. Ang Montenegro at ang Zamora. Isang reporter ang lumapit sa kanila. May dalang mikropono. Mr. Montenegro, Miss Zamora, isang malaking gabi para sa inyo. Ano po ang susunod na hakbang para sa bubuuin ninyong imperyo? Si Luningning ang unang sumagot. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. This is just the beginning. Ang pagsasanib na ito ay hindi lang tungkol sa negosyo. It's about building a legacy. A new Ciudad Ardiente. Tumango si Amihan. Idinagdag ang sarili niyang mga salita na tila ba galing sa isang isinulat na script. Ang aming layunin ay lumikha ng mga espasyo kung saan ang mga pangarap ay natutupad. Isang matibay na pundasyon para sa kinabukasan. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, isang kakaibang pakiramdam ng kahungkagan ang gumapang sa kanyang dibdib. Pundasyon, matibay, mga salitang tila nawalan ng kahulugan, napalibutan siya ng karangyaan ng mga taong bumabati sa kanya, ngunit pakiramdam niya ay mag-isa siya. Doon, sa gitna ng pag-iisip na yon, gumala ang kanyang mga mata. Lumagpas ito sa mga naka-designer gown na babae, sa mga lalaking nakatoksido, hanggang sa napadpad ito sa isang anino sa gilid ng silid. Isang babaeng nakasuot ng itim at puting uniforme ng catering staff. Pamilyar ang kanyang tindig. Pamilyar ang paraan ng kanyang paggalaw. Naningkit ang mga mata ni Amihan. Dahan-dahang lumingon ang babae at sa isang saglit na tila huminto ang pag-ikot ng mundo, nagtama ang kanilang mga paningin. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang ingay ng party ay biglang nawala, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Dalisay, ilang taon na ang nakalipas, ngunit hindi niya maaring makalimutan ang mga matang iyon. Mga matang minsang puno ng pangarap at pagmamahal para sa kanya. Ngayon, ang nakikita niya na lang ay pagod at isang kislap ng pagkagulat na agad ding napalitan ng blangkong ekspresyon. Si Dalisay Say Reyes, ang kanyang asawa, ang kanyang dating asawa. Nabitawan ni Dalisay ang hawak na tray ng mga baso. Mabuti na lang at walang laman ang mga ito. Ngunit ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni Amihan. Agad itong yumuko para pulutin iyon. Ang buhok nito ay tumabing sa kanyang mukha. Itinatago ang anumang emosyong naroon. Han, are you okay? Tanong ni Luningning. Napansin ang biglaang pagbabago sa kanyang anyo. Hindi makasagot si Amihan. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa babaeng nasa kabilang dako ng silid. Ang babaeng minsan niyang sinabihan na ang maliliit nitong pangarap ay pabigat lamang sa kanyang malalaking ambisyon. Nang hindi sinasadya, habang naglalakad si Luningning palayo sa reporter, nabangga nito ang isa pang waiter na may dalang tray ng red wine. Tumalsik ang laman ng isang baso at tumama ito mismo sa uniforme ni Dalisay na kasalukuyang naglalakad din palapit sa kanilang direksyon. Oh my goodness! Sigaw ni Luningning, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa pagkainis. Tumingin ito kay Dalisay mula ulo hanggang paa. Hija,
Watch where you're going. Tingnan mo ang ginawa mo, you're making a scene. Walang bahid ng paghingi ng tawad sa boses ni Luningning, tanging pagmamataas. Yumuko si Dalisay, kumuha ng tissue at sinubukang punasan ng mantsa sa kanyang damit. Pasensya na po, ma'am. Halos pabulong niyang sabi. Hindi nag-aangat ng tingin. Hindi na natiis ni Amihan. May kung anong nagtulak sa kanya na kumilos. Humakbang siya palapit. Ning, it was an accident. Hayaan mo na. Ngunit bago pa man siya makalapit ng tuluyan, mabilis na tumalikod si Dalisay at naglakad palayo. Papalabas ng ballroom patungo sa isang service corridor. Wait! Ang salitang gustong isigaw ni Amihan, ngunit nanatili itong nakakulong sa kanyang lalamunan. Let her be, Han. Trabaho niya yan. Come on. Naroon na si Dad. He's waiting for us. Sabi ni Luningning, hinihila siyang muli pabalik sa realidad ng gabing iyon. Excuse me for a second. Sabi ni Amihan, marahang tinatanggal ang kamay ni Luningning. I just need to make a quick call. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis ang kanyang mga hakbang, sinundan niya ang direksyon kung saan nagpunta si Dalisay. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Anong ginagawa niya rito? Bakit siya nagtatrabaho bilang waiter? Nakita niya ang pinto ng service corridor na bahagyang nakaawang. Pumasok siya sa isang mas tahimik at madilim na pasilyo. At doon, nakita niya si Dalisay. Nakasandal ito sa pader, nakapikit ang mga mata, at humihinga ng malalim. Lalapitan na sana niya ito nang biglang may napansin si Amihan. Ang isang kamay ni Dalisay ay marahang nakapatong sa kanyang tiyan. Hinahaplos ito sa isang paraan na puno ng proteksyon. Sinundan ng kanyang mga mata ang kilos na yon. Sa ilalim ng manipis na tela ng uniforme, sa kabila ng madilim na ilaw sa pasilyo, malinaw na malinaw ang umbok sa kanyang tiyan. Hindi ito katabaan, hindi ito ilusyon. Buntis si Dalisay. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang tumama kay Amihan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Nag-flashback sa isip niya ang huling gabi nila bago niya ito iwanan. Isang gabi ng mapait na pagtatalo na nauwi sa isang desperadong pagyakap. Kinuwenta niya sa kanyang isip. Ang mga buwan, ang mga linggo, ang batang dinadala ni Dalisay ay anak niya. Ang katotohanan iyon ay mas matindi pa sa anumang kislap ng tagumpay na naramdaman niya buong gabi. Isang katotohanang handa nang wasakin ang pundasyon ng perpektong buhay na kanyang itinayo. Say! Halos hindi niya makilala ang sariling boses. Dahan-dahang iminulat ni Dalisay ang kanyang mga mata. Puno ng pagkabigla at takot ang mga ito nang makita siya. Sinubukan nitong tumayo ng tuwid, lumayo sa pader, tila gustong itago ang kalagayan na halata na. Ngunit ang pagkagulat ay mabilis na naging isang alon ng pagkahilo. Namutla ang kanyang mukha at nanghina ang kanyang mga tuhod. Dalisay! Sigaw ni Amihan. Sa isang iglap, nawalan ito ng balanse at bumagsak. Mabilis pa sa 4:00 na sumugod si Amihan at nasalo ang walang malay na katawan ni Dalisay bago pa man ito tuluyang bumagsak sa malamig na sahig. Ang unang nagpagising sa diwa ni Dalisay ay ang pamilyar na amoy. Amoy ng antiseptic at kalinisan. Amoy ng ospital. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Ang lahat sa paligid niya ay puti. Ang kisame, ang kumot, ang mga dingding. May marahan na tunog ng isang makina sa kanyang gilid, isang ritmikong beep na tila sumasabay sa mabigat na tibok ng kanyang puso. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang kamay ang marahang pumigil sa kanya. Huwag ka munang gumalaw. The doctor said you need to rest. Ang boses na yon, ang boses na sa loob ng maraming taon ay sinubukan niyang kalimutan, ngunit nanatiling nakaukit sa bawat sulok ng kanyang alaala. Ang boses na minsan ay bumubulong sa kanya ng mga pangako, at siya ring boses na bumasag sa kanyang puso sa pinakamalupit na paraan. Mabilis na bumalik ang lahat. Ang bigat ng tray sa kanyang mga kamay,
Ang kislap ng mga ilaw sa ballroom, ang mapanuyang tingin ni Luningning Zamora, ang pagtalsik ng red wine, ang madilim na pasilyo, at si Amihan, ang kanyang mukha na puno ng pagkabigla. Napahawak si Dalisay sa kanyang tiyan, isang kilos na naging natural na sa kanya. Ang anak niya. Ligtas ba ang anak niya? Ang baby ko? Nanginginig niyang tanong. Ang takot ay mas matindi pa kaysa sa galit na nararamdaman niya para sa lalaking nasa tabi niya. He's safe. You're both safe, sagot ni Amihan. At sa unang pagkakataon, ay naglakas loob si Dalisay na tingnan ito. Nakaupo si Amihan sa silyang katabi ng kama. Wala na ang kanyang mamahaling coat at ang sleeves ng kanyang puting polo ay nakatupi hanggang siko. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at sa kanyang mga mata may isang bagay na hindi nakita ni Dalisay noon pa man. Isang nakakabinging pagkalito at pagsisisi. Ngunit hindi niya hinayaang malinlang ang sarili. Ang awa at pagsisisi ay mga luho na hindi niya kayang tanggapin ngayon. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Nasaan ang fiancé mo? Baka hinahanap ka na niya. Hindi pinansin ni Amihan ang sarkasmo sa kanyang tono. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata at pagkatapos ay sa kanyang tiyan. Say, kailangan nating mag-usap. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Dalisay. Mag-usap ngayon? Amihan, 5 taon. 5 taon na wala tayong pinag-usapan. Bakit ngayon pa? Dahil ngayon lang kita ulit nakita. Seryosong sagot ni Amihan. Dahil ngayon ko lang nalaman. Huminto siya. Tila nahihirapang bigkasin ang mga salita. Ang batang dinadala mo, ilang buwan na? Napaiwas ng tingin si Dalisay. Ang kanyang mga kamay ay lalong humigpit sa pagprotekta sa kanyang sinapupunan. Wala kang pakialam. May pakialam ako, Dalisay. Giit ni Amihan. Bahagyang tumaas ang boses nito. Sagutin mo, ako kailan pa? Hindi ko kailangang sagutin ang kahit ano sayo, matigas niyang sabi. Pilit niyang ipinapakita ang isang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng mahabang panahon. Kaya ko ang sarili ko. Kaya kong palakihin ang anak ko ng mag-isa. Hindi ko kailangan ng kahit sino, lalo na ikaw. Ang bawat salita ay isang patalim na sinadya niyang ibato. Ngunit ito rin ay isang patalim na sumusugat pabalik sa kanya. Dahil sa kabila ng lahat, alam niya ang totoo. May mga gabing umiiyak siya sa unan. Ninanais na sana ay may karamay siya. Ngunit ang kahinaan na yon ay hindi niya kailanman ipapakita. Tumayo si Amihan at lumapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya. Huwag mo akong gawing tangase. I can count. Alam ko kung kailan ako umalis. Alam ko rin kung ano ang nangyari bago ako umalis. Humarap itong muli. At ang mga mata nito ay puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Dalisay. Anak ko ba siya? Ang tanong ay tumagos sa lahat ng pader na itinayo niya. Sa isang iglap, gumuho ang kanyang katatagan. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata, mga luhang matagal na niyang pinigilan. Hindi siya sumagot. Ang kanyang katahimikan ay sapat ng kumpirmasyon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Amihan. Ipinasok niya ang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon at may kinuha. Isang checkbook at isang pluma. Pinanood siya ni Dalisay at isang malamig na takot ang muling gumapang sa kanya. Ano ang ginagawa nito? Umupo muli si Amihan, isinulat ang isang halaga sa tseke. Pinirmahan ito at marahang ipinatong sa ibabaw ng kumot malapit sa kanyang mga kamay. Ang mga numero sa tseke ay napakarami. Sapat na para bumili ng bahay, ng kotse, sapat na para hindi na siya magtrabaho habang buhay. Tanggapin mo to, mahinang sabi ni Amihan, hindi makatingin sa kanya. This is for the best. Para sa'yo. At para sa bata. Hindi na kayo mahihirapan pa. This is the best way for me to help.
Nakatitig lang si Dalisay sa kapirasong papel. Ang tulong ni Amihan, ang solusyon niya, ang presyo ng kanyang pananahimik, ang presyo ng kanyang anak. Doon na tuluyang bumigay ang lahat ng emosyon na kanyang kinikimkim, ang sakit, ang galit, ang pagkadurog ng kanyang pagkatao. The best way, nanginginig niyang ulit. Dahan-dahan, kinuha niya ang tseke. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. Ito ang solusyon mo sa lahat. Diba, Han? Pera. Palagi na lang pera. Tumingin siya sa mukha nito at ngayon, wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Tanging nag-aapoy na galit na lamang. Ito ba ang katumbas ng mga gabing umiyak ako? Ito ba ang bayad sa pangarap nating binitawan mo? At ito ba ang presyo ng anak ko? Bago pa man makasagot si Amihan, sa isang mabilis na kilos, pinunit niya ang tseke sa gitna. At muli, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding galit. Ang pag-ibig ko at ang anak ko ay hindi ipinagbibili. Sigaw niya at ibinato ang mga piraso ng papel sa mukha ni Amihan. Umalis ka! Umalis ka na dito at huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Napatanga si Amihan. Ang mga piraso ng tseke ay isa-isang nalalaglag mula sa kanyang balikat patungo sa sahig. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tila ba ngayon niya lang nakita ang lalim ng sugat na iniwan niya. Tumayo siya, tila natalo, at walang imik na naglakad palabas ng silid. Naiwan si Dalisay na humahagulgol, yakap-yakap ang sarili. Ang lakas na ipinakita niya kanina ay unti-unting nawala, napalitan ng pamilyar na sakit at pangungulila. Sa labas ng pinto, napasandal si Amihan sa pader. Gulong-gulo ang isip. Yumuko siya na para bang isang obligasyon na pulutin ang mga piraso ng kanyang pagkakamali. Habang kinukuha niya ang mga piraso ng tseke, napansin niyang may isa pang kapirasong papel na nahulog mula sa bulsa ng uniforme ni Dalisay na marahil ay naiwan sa kama. Hindi ito bahagi ng tseke, iba ang kulay, iba ang kapal. Pinulot niya ito. Isa itong maliit na papel, tila pinunit mula sa isang sketchbook. Sa gitna nito ay may isang logo na nakadrawing, isang magandang bulaklak na sunflower na ang mga petalya ay tila mga kamay na magkakaugnay. At sa ilalim nito, nakasulat sa isang pamilyar na sulat kamay ang dalawang salita. Dalawang salita na biglang nagpatigil sa kanyang paghinga at nagdulot ng kakaibang kilabot sa kanyang buong katawan. Hiraya Organics. Ang biyahe pabalik mula sa ospital ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga ilaw at anino. Ang nagkikislapang mga gusali ng Ciudad Ardiente, na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay tila mga matang mapanghusga na nakatitig sa kanya. Si Amihan ay nagmamaneho na parang isang robot. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Nasa loob ito ng isang malamig na kwarto sa ospital, nakikinig sa mga hagulgol ng isang babaeng winasak niya. At nasa kanang kamay niya ito, na mahigpit na kinukuyom ang isang lukot na piraso ng papel. Hiraya Organics. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Hiraya. Isang lumang salitang Tagalog na minsang ikinuwento sa kanya ni Dalisay. It means the fruit of one's hopes and dreams, Han. Sabi nito sa kanya isang gabi, habang magkatabi silang nakatingin sa mga bituin mula sa bintana ng kanilang maliit na apartment. Ang bunga ng mga pangarap. Pagdating niya sa kanyang penthouse, ang karangyaan ng lugar ay tila sumasakal sa kanya. Ang malawak na espasyo, ang mga mamahaling kasangkapan, ang tanawin ng buong syudad. Lahat ng ito ay biglang naging malamig at walang buhay. Nilampasan niya ang bar na puno ng alak at dumiretso sa kanyang study. Dito, sa ilalim ng kanyang mesa,
Sa pinakasulok ng isang cabinet ay may isang kahon na matagal na niyang hindi binubuksan. Nakasulat dito ang isang salita, gamit ang sarili niyang sulat kamay. Dati. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ito. Ang amoy ng alikabok at mga lumang alaala ay sumalubong sa kanya. Mga litrato, mga liham, at sa ilalim ng lahat, isang lumang external hard drive. Ang hard drive kung saan itinago ni Dalisay ang lahat ng kanyang mga ideya, ang lahat ng kanyang mga sekreto. Nanginginig niyang isinaksak iyon sa kanyang laptop. Ilang sandali ng pag-aalinlangan bago niya binuksan ang folder na pinangalanan ni Dalisay na Ang Pangarap Ko. Sa loob nito, naroon ang lahat. Isang dokumento na may pamagat na Hiraya Organics Business Plan, mga spreadsheet ng mga posibleng supplier ng niyog at lavender, mga design study para sa packaging na lahat ay umiikot sa bulaklak na sunflower, at isang mahabang sanaysay tungkol sa pilosopiya ng brand. Hindi lamang ito isang produkto, ito ay isang advokasya. Isang paalala na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa mga bagay na dalisay at totoo. Binasa ni Amihan ang bawat salita, at ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang pakiramdam ng pagkakasala na kanyang naramdaman kanina sa ospital ay unti-unting nabalutan ng isang mas madilim, mas nakakakilabot na emosyon, pagdududa. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang pangalan ng proyektong ipinagmamalaki ni Luningning. Ang proyektong magiging korona ng kanilang pagsasanib, proyektong Silaw. Silaw, ang nakakasilaw na liwanag, ang eksaktong kabaligtaran ng Hiraya na tungkol sa dahan-dahang pagtubo at pamumunga, isang matalinong pagbabago, isang tusong pag-aangkin. Kinabukasan, sa boardroom ng Zamora Conglomerate, pakiramdam ni Amihan ay nanonood siya ng isang palabas kung saan alam na niya ang lahat ng linya. Ang silid ay malamig, napapalibutan ng salamin, at sa gitna nito ay si Luningning, nakatayo sa harap ng isang malaking screen, nagliliwanag sa kumpiyansa. Good morning everyone! Simula niya, ang kanyang ngamnang ngiti ay kasing kintab ng kanyang suot na alahas. Today, I'm excited to present to you the future of organic wellness, ang proyektong Silaw. Sa screen sa likod niya, lumitaw ang isang logo, isang modernong bersyon ng sunflower. Ang proyektong Silaw ay hindi lamang isang linya ng mga sabon at losyon. Patuloy ni Luningning, ang kanyang boses ay puno ng passion. It's an advocacy, isang paalala na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa mga bagay na dalisay at totoo. Naramdaman ni Amihan na tila humigpit ang kwelyo ng kanyang damit. Bawat salita ni Luningning ay isang kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang puso. Nakatingin siya sa mga miyembro ng board, sa ama ni Luningning. Lahat sila ay tumatango, namamangha sa henyo ng dalaga. Walang nakakaalam na ang bawat salitang binibigkas nito, ang bawat ideyang ipinipresenta nito, ay ninakaw mula sa isang babaeng kasalukuyang nakahiga sa isang pampublikong ospital. Nang matapos ang presentasyon, napuno ng palakpakan ang silid. Ngunit si Amihan ay hindi pumalakpak. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom nang napakahigpit na namumuti na ang mga ito. Nang mapansin ni Luningning ang kanyang katahimikan, ngumiti ito sa kanya. What do you think, darling? Isn't it brilliant? Pinilit ni Amihan na ngumiti pabalik. It's impressive, Ning. Very thorough. Mamayang hapon, sa opisina ni Luningning, sinubukan niyang magtanong. Maingat, tila walang mali siya. Ang galing ng presentation mo kanina. Simula niya habang nakatayo sa tabi ng bintana ng opisina nito. I was just wondering, ang pilosopiya sa likod ng brand, it's so profound. Saan nanggaling ang inspirasyon mo? Tumawa si Luningning, isang tawang magaan at walang bahid ng pag-aalala.
Oh, it's a personal story really. Noong bata ako, my yaya used to make these homemade soaps from our garden. She always told me na ang kalikasan ang may sagot sa lahat. The idea just grew from there. I wanted to honor her memory. Isang perpektong sagot, isang kwentong nakakaantig, isang kasinungalingan na binuo ng walang kapintasan. And the name Silao? Tanong muli ni Amihan. It's a very powerful word. Because that's what we want our customers to feel. Sagot ni Luningning. Lumapit ito at niyakap siya mula sa likod. To shine. To be dazzling. To outshine everyone else. Hindi gumanti ng yakap si Amihan. Ang pakiramdam ng mga braso ni Luningning sa kanyang paligid ay tila mga tanika lang unti-unting humihigpit. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay tuluyan ng naging isang nakakasuklam na katotohanan. Hindi lang niya iniwan si Dalisay, hindi lang niya binali ang puso nito. Hinayaan niyang manakaw ang kaluluwa nito, ang pangarap nito, ang hiraya nito. Naramdaman ni Luningning ang paninigas ng kanyang katawan. Bumitaw ito sa pagkakayakap at humarap sa kanya. Ang ngiti nito ay unti-unting nawala. Tinitigan siya nito. Sinusuri ang bawat linya sa kanyang mukha. Daon na yan lalamhan, sabi ni Luningning. Ang boses nito ay biglang naging seryoso at may bahid ng hinala. Ang Tagalog nito ay naging matatas kapag seryoso. Bakit bigla kang naging interesado sa pinagmulan ng proyektong ito? Tinitigan siya nito ng diretso sa mata at ang mga mata nitong dati puno ng paghanga ay napalitan ng isang matalim, mapanuring tingin. Pinagdududahan mo ba ako? Ilang araw na ang nakalipas mula nang lumabas si Dalisay sa ospital. Ang bawat umaga ay pare-pareho. Gigising siya sa isang maliit na apartment sa Baryo Calinaw, isang lugar na malayong-malayo sa kinang ng Ciudad Ardiente. Ang maririnig niya ay hindi ang mahinang ugong ng aircon, kundi ang ingay ng mga tricycle sa labas at ang tawanan ng mga batang naglalaro sa kalye. Ang buhay niya ay isang maingat na pagkukwenta. Ang natitirang ipon, ang bayarin sa upa, ang presyo ng gatas at mga bitamina para sa kanyang pagbubuntis, ang kanyang pagmamataas, ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit ang katotohanan, ang unti-unting pumapatay dito. Alam niyang hindi magtatagal, ay hindi na niya kakayaning magtrabaho at pagkatapos noon, ayaw na niyang isipin. Hawak niya ang sketchpad kung saan nakaguhit ang logo ng Hiraya Organics. Ang pangarap na yon na minsan ay abot kamay na niya, ngayon ay tila isang malungkot na paalala na lamang ng kanyang kabiguan. Isang pangarap na ninakaw. Habang hinahaplos niya ang kanyang tiyan, isang malakas at biglaang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanyang pag-iisip. Napakunot ang kanyang noo. Sino naman ang bibisita sa kanya? Ang may-ari ng apartment para maningil? Imposible. Kababayad lang niya kahapon. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang isang kamay ay nakahawak pa rin sa kanyang tiyan. Sumilip siya sa maliit na butas ng pinto at ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Si Amihan. Nakatayo ito sa labas ng kanyang pinto. Hindi nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng kulay abong V-neck shirt at maong. Ang kanyang postura ay hindi na kasing tikas ng dati. May dala itong isang paper bag na hindi niya mawari kung ano ang laman. Ang unang reaksyon ni Dalisay ay galit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang huwag buksan ang pinto. Ngunit may kung anong pumigil sa kanya. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Sapat lang para makita siya. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Say please, sabi ni Amihan. Ang boses nito ay mahinahon, halos nagmamakaawa. 5 minuto lang. Pakinggan mo lang ako. Sinabi ko na sa'yo, umalis ka na sa buhay ko. Matigas niyang sabi, sinusubukang isara ang pinto. Ngunit marahang ipinangharang ni Amihan ang kanyang paa. Hindi pera ang dala ko. Mabilis niyang sabi,
Natila nabasa ang nasa isip ni Dalisay. Itinaas niya ang paper bag. Pagkain, prutas, gatas. Para sa inyo. Natigilan si Dalisay. Hindi ito ang inaasahan niya. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito, isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Sa kabila ng kanyang sarili, marahan niyang ibinukas ng mas malawak ang pinto. Pumasok si Amihan sa kanyang maliit na mundo. Agad nitong inilibot ang tingin sa kabuuan ng apartment. Ang nag-iisang kwarto na nagsisilbing sala, kusina at tulugan. Nakita nito ang mga sketch sa ibabaw ng mesa, ang mga sample ng sabon sa isang tabi, ang kalendaryong may bilog sa petsa ng kanyang inaasahang panganganak. Walang sinabi si Amihan, ngunit nakita ni Dalisay sa mukha nito ang lahat. Ang pagkakasala, ang awa, mga emosyong kinamumuhian niyang makita mula rito. Kung nandito ka para kaawaan ako, makakaalis ka na. Sabi niya, niyakap ang sarili. Hindi awa to say. Ito ay katotohanan. Sabi ni Amihan, inilapag ang paper bag sa mesa at humarap sa kanya. Alam ko na, tungkol sa proyektong Silaw. Nanigas si Dalisay. Ang kanyang paghinga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Anong ibig mong sabihin? Alam kong ninakaw ni Luningning ang ideya mo, diretsong sabi ni Amihan. Ang Hiraya Organics. Nakita ko ang mga plano mo sa lumang hard drive. Naalala ko ang lahat ng sinabi mo. Bawat salita, bawat pangarap. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Dalisay. So, anong gagawin mo? Sasabihin mo sa kanya, hahayaan mong masira ang imperyo ninyo para lang sa isang pangarap na matagal mo nang tinalikuran? Umiling si Amihan, at sa pagkakataong ito, tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi ko maibabalik ang pangarap na ninakaw sa iyo, Say, pero matutulungan kitang buuin ulit ito. Natawa si Dalisay, isang tawang walang saya. At paano mo naman gagawin yan? Bibigyan mo ako ng isa pang tseke? Hindi. Mariing sabi ni Amihan. Hindi pera. Ang sarili ko. Ang kaalaman ko sa negosyo. Ang mga koneksyon ko. Hahayaan mo akong tulungan kang itayo ang Hiraya Organics mula sa simula. Hindi dahil sa guilt, kundi dahil ito ang tama. Natulala si Dalisay. Ang alok na yon ay isang bagay na hinding-hindi niya inaasahan. Ang kanyang isip ay nagsimulang mag-isip. Ang mga posibilidad, ang pagkakataon na maipaglaban ang sa kanya. Ngunit ang takot ay mas malakas. Takot na ito ay isa na namang paraan para kontrolin siya. Takot na kapag pinapasok niya ulit ito sa buhay niya, wawasakin lang siya ulit nito. Hindi. Mabilis niyang sagot. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya kong gawin to ng mag-isa. Kaya mo nga ba, Say? Malungkot na tanong ni Amihan. Sa kalagayan mo ngayon, alam nating pareho na kailangan mo ng tulong at alam nating pareho na ako ang may utang sa iyo nito. Tumingin si Dalisay sa paligid ng kanyang kwarto, sa mga dingding na nagbabalat, sa mumurahing kasangkapan, sa natitirang bigas sa lalagyan. Hinaplos niyang muli ang kanyang tiyan. Hindi na lang ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol sa kanyang pride. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng kanyang anak. Isang kinabukasan na hindi niya kayang ibigay kung magpapatuloy siya ng ganito. Huminga siya ng malalim, kinakain ang sariling pagmamataas para sa kapakanan ng pinakamamahal niyang nilalang. Tumingin siyang muli kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay matatag at walang bahid ng emosyon. Sige, sabi niya at nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Amihan. Pumapayag ako. Isang kislap ng pag-asa ang sumingilay sa mga mata ni Amihan, ngunit agad itong pinatay ng mga susunod na salita ni Dalisay. Pero sa isang kondisyon. Naglakad siya palapit dito hanggang sa isang dangkal na lang ang pagitan nila. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata.
Tinitiyak na bawat salita ay bababaon sa isipan nito. Pumapayag ako, pero sa isang kondisyon, ikaw ay magiging business partner ko lamang. Walang hihigit doon, at hinding-hindi mo sasabihin sa batang ito na ikaw ang ama niya. Maliban na lang kung ako na mismo ang magbibigay ng pahintulot sa'yo. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang kakaibang routine para kay Amihan. Ang umaga niya ay ginugugol sa mga boardroom ng Montenegro Tower, napapaligiran ng mga numero, kontrata, at ang malamig na presensya ni Luningning. Ngunit pagsapit ng hapon, ang kanyang mundo ay nag-iiba. Nagmamaneho siya patungo sa Baryo Kalinaw, kung saan ang ingay ng syudad ay napapalitan ng simpleng buhay at ang amoy ng salapi ay napapalitan ng halimuyak ng mga halamang gamot na sinusubukan ni Dalisay. Ang kanilang pagsasama ay nagsimula sa isang pader na hindi nakikita. Tinupad ni Amihan ang kanyang pangako. Puro negosyo. Miss Reyes, ang tawag niya kay Dalisay. Mr. Montenegro, ang sagot nito. Nag-uusap sila tungkol sa mga supplier, sa marketing strategy, sa budget. Ngunit sa likod ng mga salitang propesyonal, may isang boltahe na hindi maikakaila. Isang araw, kailangan nilang bisitahin ang isang organikong sakahan sa paanan ng isang bundok, isang posibleng supplier para sa kanilang mga sangkap. Malayo ito sa kabihasnan, isang lugar kung saan ang hangin ay sariwa at ang katahimikan ay halos naririnig. Habang naglalakad sila sa gitna ng mga taniman ng lavender at sampagita, unti-unting gumuho ang pader sa pagitan nila. Tingnan mo, Han, ay, Mr. Montenegro. Pagtatama ni Dalisay sa sarili habang itinuturo ang isang hilera ng mga puno ng niyog. Ito yung sinasabi kong virgin coconut oil. Iba ang kalidad kapag dito mismo kinukuha. Isang ngiti ang kusang gumuhit sa mga labi ni Amihan. Isang ngiting matagal na niyang hindi naramdaman. Isang ngiting totoo. You can call me Hansei. Palagay ko naman. Pagkatapos ng lahat, pwede na yon. Nag-aalangan na tumango si Dalisay at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, isang totoong nangiti rin ang sumilay sa kanyang mga labi. Sige, Han. Ang pagbabagong yon, gaano man kaliit, ay nagbukas ng isang pinto. Nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa mga bagay na hindi konektado sa negosyo. Tungkol sa magsasakang nakausap nila, sa asong tumahol sa kanila, sa lasa ng sariwang buko juice na kanilang ininom. Habang naglalakad pabalik sa kotse, hindi sinasadyang nadula si Dalisay sa isang maputik na bahagi ng daan. Mabilis pa sa isang kisap mata, nahawakan siya ni Amihan sa baywang upang alalayan. Dahan-dahan, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang mundo sa paligid nila ay tila nawala. Ang kanyang kamay ay nanatili sa baywang nito at naramdaman niya ang init ng katawan ni Dalisay. Naramdaman niya ang pamilyar na kuryenteng minsan ay nag-uugnay sa kanila. Si Dalisay ang unang umiwas ng tingin at marahang lumayo. Salamat, pabulong niyang sabi. Ang biyahe pabalik ay binalot ng isang komportableng katahimikan. Hindi na ito ang katahimikan ng pag-iwas, kundi isang katahimikan ng pag-unawa. Ang apoy na akala nilang pareho ay matagal nang namatay, ay mayroon pa palang mga baga na naghihintay lamang ng isang ihip ng hangin. Ilang gabi pagkatapos noon, inabot sila ng hating gabi sa apartment ni Dalisay. Tinatapos nila ang isang mahalagang proposal para sa isang maliit na pautang. Pagod na sila pareho, ngunit ang excitement sa pagbuo ng kanilang pangarap, ng kanyang pangarap, ay nagbibigay sa kanila ng lakas. Sa tingin ko, tapos na tayo, sabi ni Dalisay. Inililigpit ang mga papel. Humikab ito at marahang hinaplos ang kanyang malaking tiyan. Magpahinga ka na, Say. Ako na ang magliligpit dito. Alok ni Amihan, pinapanood ang bawat galaw nito. Ang pagod sa mukha ni Dalisay ay hindi maikakaila.
Ngunit mayroon ding isang bagong liwanag sa mga mata nito. Habang nag-aayos si Amihan, biglang napahawak si Dalisay sa kanyang tiyan at napangiti. Ang likot niya ngayong gabi. Napatingin si Amihan, ang puso niya ay biglang nakaramdam ng isang kakaibang pananabik at lungkot. Anak niya, ngunit hindi niya maaaring angkinin. Gusto mo bang maramdaman? Alanganing tanong ni Dalisay, isang alok na hindi inaasahan ni Amihan. Bago pa man siya makasagot, nakita niya ang bahagyang paggalaw sa ilalim ng damit ni Dalisay. Isang maliit na sipa mula sa loob. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ang kondisyon, ang kasunduan, ang tanging naramdaman niya ay ang pagiging isang ama. Lumapit siya at marahang inilapat ang kanyang kamay sa tiyan ni Dalisay. Sa una, walang nangyari. At pagkatapos, naramdaman niya ito. Isang malinaw, malakas na sipa laban sa kanyang palad. Isang milagro. Napatingala si Amihan at nagtama ang kanilang mga mata. Ang distansya sa pagitan nila ay halos wala na. Ang mga kamay niya ay nakapatong pa rin sa tiyan nito. Nakita niya sa mga mata ni Dalisay ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Pagtitiwala. Ang sandaling iyon ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Mga pangakong nasira, mga pusong nasugatan, at isang pag-asang unti-unting nabubuo muli. Ngunit sa labas ng gusali, sa dilim ng kalye, may isang aninong hindi nila namamalayan. Isang lalaking may hawak na kamera na may long lens. Click! Ang tunog ng shutter ay tahimik, ngunit ang larawang nakuha nito ay nagsisigaw. Ang larawan ni Amihan at Dalisay, magkalapit, ang kamay ni Amihan ay nasa tiyan ng buntis na babae. Ang kanilang mga mata ay magkatitigan na tila sila lang ang tao sa mundo. Click! 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 Kumuha pa siya ng ilang litrato nang lumabas si Amihan sa gusali ng hating gabi. Ang pagod, ngunit masayang nangiti sa mukha nito. Kinabukasan, isang brown na envelope ang ipinatong sa ibabaw ng makintab na mesa ni Luningning Zamora. Malamig niyang binuksan ito. Isa-isa niyang inilabas ang mga litrato. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting nag-aapoy sa isang malamig na kamamatay na galit. Ang pagbisita sa probinsya, ang paghawak sa tiyan, ang mga tinginang puno ng kahulugan. Ang lahat ng hinala niya ay totoo. Ang lahat ng kasinungalingan ni Amihan ay nabunyag. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Amihan sa kanyang penthouse, nadatnan niya si Luningning na naghihintay sa sala. Nakaupo ito sa dilim. Tanging ang liwanag mula sa syudad sa labas ang nagsisilbing ilaw. Ang aura sa paligid nito ay mabigat at mapanganib. "Ning, bakit madilim dito?" tanong ni Amihan, kinakabahan sa hindi malamang dahilan. Hindi sumagot si Luningning. Tumayo ito, at sa isang mabilis na kilos, inihagis nito ang isang folder sa ibabaw ng coffee table. Kumalat ang mga litrato sa makintab na salamin. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Ang kanyang puso ay bumagsak sa kanyang sikmura. Ang mga litrato, ang bawat lihim na sandali nila ni Dalisay, nakalantad. "Pumili ka, Han," sabi ni Luningning. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Bawat salita ay may diin. "Pumili ka ngayon din." Lumapit ito. Ang mga mata nito ay nag-aalab sa galit. "Kung gusto mong ituloy ang kasal na ito, kung gusto mong mabuo ang imperyong ito, may gagawin ka. Sisirain mo siya sa harap ng lahat. Sisirain mo ang maliit niyang pangarap at ipapakita mo sa buong mundo na ako at ako lang ang pinili mo." Huminto ito sa harap niya. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo. "Oh." Pagpapatuloy nito, ang boses ay naging isang nakakakilabot na bulong. "O sisirain ko kayong dalawa. Ikaw, siya, ang Montenegro, ang lahat ng pinaghirapan mo, at sisiguraduhin kong walang matitira sa inyo, kahit abo." Ang araw ng press conference ay dumating na parang isang nakatakdang paghuhukom.
Para kay Dalisay ang bawat segundo ay tila isang mabigat na paghila ng kadena. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, sa harap ng isang luma at maliit na telebisyon na bigay sa kanya ng kanyang landlady. Ang signal ay hindi malinaw. Paminsan-minsan ay may mga guhit na dumadaan sa screen, ngunit sapat na para makita niya ang mga nagaganap. Ang buong mundo ng negosyo ay nakatutok sa kaganapang ito. Ang pagsasanib ng Montenegro at Zamora, ang pag-iisang dibdib ni Amihan at Luningning, ang pagsilang ng isang bagong imperyo. Sa screen, nakita niya ang karangyaan ng event. Ang entablado ay napapalibutan ng mga puting bulaklak at ang logo ng dalawang kumpanya ay magkatabing nakadisplay. Nakikita niya si Luningning, napakaganda sa kanyang suot na puting bestida, ang ngiti nito ay abot langit. Nakita niya ang ama nito, si Don Ricardo Zamora, na puno ng pagmamalaki. At nakita niya si Amihan, nakatayo ito sa tabi ni Luningning, nakatingin sa mga kamera. Gwapo pa rin, matikas pa rin. Ngunit may kakaiba sa kanya. May isang katahimikan sa kanyang mga mata, isang kapayapaan na taliwas sa ingay at kislap sa kanyang paligid. Hindi ito ang Amihan na kinakabahan sa isang malaking deal. Ito ay isang Amihan na nakagawa na ng desisyon. Kinabahan si Dalisay. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ano man ang mangyari, handa na siya. Handa na siyang tuluyang isara ang kabanatang ito ng kanyang buhay. At ngayon, tinatawagan natin sa entablado ang taong nasa likod ng makasaysayang pagsasanib na ito. Ang CEO ng Montenegro Corporation, Mr. Amihan Montenegro, anunsyo ng host. Nagpalakpakan ng mga tao. Umakyat si Amihan sa entablado. Mag-isa. Hinalikan niya sa pisngi si Luningning bago ito pumunta sa lectern. Ang lahat ay umaasa sa isang talumpati tungkol sa tagumpay, sa kinabukasan, sa kapangyarihan. Huminga ng malalim si Amihan, tiningnan ang mga taong nasa harapan niya at nagsimula. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Nagsimula siya sa mga karaniwang pasasalamat, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba niya ang kanyang tingin mula sa mga kamera at tumingin ng diretso, na para bang may isang tao siyang tinitingnan sa gitna ng karamihan. Ngayong hapon, dapat ay magsasalita ako tungkol sa pagtatayo ng mga gusali, tungkol sa pagpapalago ng isang imperyo. Ngunit sa mga nakalipas na linggo, may isang bagay akong natutunan. Ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi gawa sa semento at bakal. Napakunot ang noo ng mga manonood. Maging si Luningning at ang ama nito ay nagtatakang nagkatinginan. Ang pinakamatibay na pundasyon, pagpapatuloy ni Amihan, ang kanyang boses ay naging mas malumanay, ngunit mas may bigat, ay binuo sa katotohanan, integridad at mga pangarap. May mga pagkakataon sa ating buhay na sa sobrang paghahangad nating abutin ang tuktok, nakakalimutan natin ang mga bagay na tunay na mahalaga. Nakakabitaw tayo ng mga kamay na dapat sana'y hawak natin. Nakakatalikod tayo sa mga pangarap na hindi lang para sa atin, kundi para sa mga taong mahal natin. Ang puso ni Dalisay ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ang bawat salita ni Amihan ay tila isang palaso na diretsong tumatama sa kanya. Alam niyang para sa kanya ang mga salitang iyon. Sa aking pag-akyat, may isang tao akong naiwanan. Isang matalik na kaibigan, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Isang tao na may napakagandang pangarap. Isang pangarap na binuo sa pag-asa at kadalisayan. Ngunit sa aking pagkabulag sa ambisyon, tinalikuran ko ang pangarap na yon. Itinuring ko itong isang pabigat. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Hindi na napigilan ni Dalisay ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Kaya ngayong hapon, sabi ni Amihan, itinaas ang kanyang tingin at buong tapang na hinarap ang lahat.
Hindi ako narito para magtayo ng isang bagong imperyo. Narito ako para subukang itama ang isang pagkakamali. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Simula sa araw na ito, opisyal na akong bumababa sa aking posisyon bilang CEO ng Montenegro Corporation. Nagulantang ang lahat. Ang mga bulungan ay naging hiyawan. Ang mga reporter ay nagsimulang magkagulo. Ngunit hindi pa tapos si Amihan. Tumingin siya sa direksyon ni Luningning na ngayon ay nakatayo na, ang mukha ay hindi maipinta sa gulat at galit. At dahil dito, dagdag ni Amihan, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Kinakansela ko na rin ang aking pakikipag-ugnayan kay Miss Luningning Zamora. Doon na sumabog ang kaguluhan. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Ang mga reporter ay sumisigaw ng mga tanong, nagsusuguran palapit sa entablado. Ang kamera ay nag-focus sa mukha ni Luningning. Ang pagkagulat ay napalitan ng purong galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang kanyang ama ay tila sasabog sa galit. Sa gitna ng kaguluhan, si Amihan ay kalmado lamang na bumaba sa entablado at naglakad palabas, hindi pinapansin ang sinuman. Iniwan niya ang lahat, ang pangalan, ang yaman, ang kapangyarihan. Sa kanyang maliit na apartment, napahawak si Dalisay sa kanyang bibig, nanginginig sa pagkabigla. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ginawa niya. Talagang ginawa niya. Isinuko niya ang lahat. Para sa kanya, para sa kanila. Nagsimulang umulan sa labas. Malakas na patak na humahampas sa yero nilang bubong. Tila nakikisabay sa kaguluhan sa kanyang puso at isipan. Ilang oras ang lumipas. Ang balita ay paulit-ulit na ipinapalabas sa TV. Ngunit si Dalisay ay hindi na nanonood. Nakaupo lang siya, nakatulala. Sinusubukang iproseso ang lahat. Pagkatapos, sa gitna ng malakas na ulan, may kumatok sa kanyang pinto. Isang mahina, ngunit malinaw na katok. Nag-alinlangan si Dalisay. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sumilip siya. At doon, nakita niya si Amihan. Nakatayo ito sa gitna ng ulan, basang-basa. Ang kanyang mamahaling damit ay lapat na lapat sa kanyang katawan dahil sa tubig. Wala na ang kislap ng isang CEO. Wala na ang aura ng kapangyarihan. Ang dala lang niya ay isang maliit na duffel bag. Ang nakita ni Dalisay ay isang lalaking hinubad ang lahat ng kanyang baluti. Isang lalaking pagod, ngunit sa wakas, malaya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Tumingin si Amihan sa kanya. Ang tubig ulan ay tumutulo mula sa kanyang buhok. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nandito na ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na dala ng hangin at ulan. Para magsimula ulit. 5 taon. Sa mundo ng korporasyon na dating ginagalawan ni Amihan, ang 5 taon ay sapat na para magtayo ng isang skyscraper, maglunsad ng 10 proyekto o doblehin ang yaman ng isang kumpanya. Ngunit dito, sa kanilang maliit na mundo sa Baryo Calinaw, ang 5 taon ay sinukat sa ibang paraan. Sinukat ito sa taas ng kanilang anak na si Likha, na ngayon ay isang bibo at malikot na bata na may mga matang kasing kislap ng kay Dalisay at ngiting minana mula kay Amihan. Sinukat ito sa bilang ng mga kalyo sa kamay ni Amihan, mga kalyong hindi galing sa pagpirma ng mga tseke, kundi sa paghalo ng langis ng niyog, sa pagbubuhat ng mga sako ng pinatuyong bulaklak at sa pag-aayos ng kanilang maliit na tindahan. At sinukat ito sa lawak ng ngiti ni Dalisay, isang nangiting hindi na nababahiran ng takot o pait, kundi ng purong kaligayahan at kapayapaan. Ang kanilang workshop na idinugtong lang sa likod ng kanilang inuupahang bahay ay laging puno ng buhay. Ang halimuyak ng lavender, sampagwita at niyog ay nakahalo sa hangin. Sa isang sulok, nakasalansa ng mga bar ng sabon na may tatak na Hiraya Organics
Bawat isa ay binalot ng maingat sa kamay. Papa, tulungan po kita. Masayang sabi ni Likha, sinusubukang buhatin ang isang maliit na blok nang hindi pa nahihiwang sabon. Ngumiti si Amihan at marahang ginulo ang buhok ng anak. Sige, champion. Ikaw ang quality control inspector natin. Okay? Amuyin mo kung mabango. Inamoy ni Likha ang sabon at tumawa. Mabango po, Papa. Amoy. Amoy, Mama. Napatingin si Amihan kay Dalisay na kasalukuyang nag-aayos ng mga order sa kanilang lumang laptop. Nagtama ang kanilang mga mata at sa isang simpleng nangitian, ang lahat ng pagod ay nawawala. Ito ang imperyo niya ngayon. Isang imperyong binuo hindi sa bakal at semento, kundi sa tawanan at halimuyak ng mga pangarap na natupad. Ang Hiraya Organics ay hindi isang malaking kumpanya, ngunit ito ay minamahal. Mayroon silang mga tapat na customer sa kanilang komunidad at sa ilang online na bentahan. Sapat para sa isang simpleng pamumuhay. Sapat para maging masaya. Han, may email, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay may kakaibang tono. Mula sa customer? Tanong ni Amihan, hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Hindi, sagot ni Dalisay. Mula sa Prime Retail. Nabitawan ni Amihan ang hawak na panghalo. Dahan-dahan siyang lumingon. Prime Retail? Yung malaking chain ng mga high-end na department store? Tumango si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Hindi makapaniwala. Sila nga. Inaanyayahan daw nila ang Hiraya Organics para sa isang meeting. Mabilis na lumapit si Amihan sa likod niya at binasa ang email ng paulit-ulit. Hindi spam, hindi pagkakamali. Ang pangalan nila ay malinaw na nakasulat. Ang Prime Retail ay naghahanap ng isang eksklusibong local artisanal brand para sa kanilang bagong Filipino Artisans section. At ang Hiraya Organics ay isa sa mga napili nilang kausapin. Ito na kaya yun, Say? Bulong ni Amihan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon dahil sa negosyo. Ang big break natin? Ang meeting ay ginanap sa head office ng Prime Retail sa puso ng Syudad Ardiente. Pagpasok pa lang nila sa naglalakihang salaming pinto, naramdaman ni Amihan ang pagbalik ng isang pamilyar na kaba. Ngunit ngayon, iba na. Hindi ito kaba mula sa pressure na kailangan niyang manalo. Ito ay kaba na dala ng pag-asa para sa pamilya niya. Ang kanilang nakausap ay isang matalas at propesyonal na babae na nagngangalang Miss De Leon. Inilatag nila ang kanilang mga produkto sa makintab na conference table, mga sabon, lotion, at essential oils na gawa sa kanilang maliit na workshop. We've been following your brand online for a while now, Mr. Montenegro, Miss Reyes, sabi ni Miss De Leon habang sinusuri ang isang bar ng sabon. Marami ng malalaking players sa organic market, pero may isang bagay na wala sila na meron kayo. Ano po yon? Tanong ni Dalisay. Ngumiti si Miss De Leon. Authenticity, kwento. We don't just see a product. We see a story of passion and integrity. At iyon ang hinahanap ng aming mga customer. Ang mga dating kakayahan ni Amihan sa corporate world ay kusang lumabas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagsisinungaling o nag-iimbento. Bawat salita niya tungkol sa kalidad ng kanilang sangkap, sa kanilang proseso, sa kanilang advokasya ay nagmumula sa puso. Si Dalisay naman ang nagsalita tungkol sa inspirasyon, sa pangarap, sa hiraya. Paglabas nila ng gusali, pareho silang hindi makapaniwala. Ang meeting ay naging matagumpay. Higit pa sa matagumpay, sila ang frontrunner. Narinig mo yon, Say? Sila ang lumapit sa atin. Nagustuhan nila tayo. Sabi ni Amihan, niyakap si Dalisay sa gitna ng sidewalk. Ito na talaga yon. Para ipagdiwang dumaan sila sa isang maliit na restaurant para bumili ng kanilang paboritong pagkain at isang cake.
Simpleng selebrasyon para sa isang malaking tagumpay. Pag-uwi nila, masaya silang nagsalo-salo sa hapunan. Si Lika ay tuwang-tuwa sa cake. Ang maliit nilang bahay ay puno ng tawanan at pag-asa. Naiwang bukas ang telebisyon, nakatutok sa isang business news channel na nagsisilbing background noise lamang. At sa isang malaking balita sa retail industry, sabi ng news anchor, ang Prime Retail ay malapit nang i-anunsyo ang kanilang magiging partner para sa pinakaabangang Filipino Artisans Project. Ang kompetisyon ay naging mainit sa pagitan ng dalawang finalist. Napatingin si Amihan at Dalisay sa isa't isa, ngumingiti. Itinaas ni Amihan ang kanyang baso ng tubig para sa isang toast. Ang isa sa mga finalist, patuloy ng anchor, ay ang maliit ngunit kinagigiliwang artisanal brand na nagmula pa sa Baryo Calinaw. Ang Hiraya Organics. Halos mabilaukan si Dalisay sa tuwa. Nakita nila ang kanilang logo sa TV screen, ngunit ang ngiti sa kanilang mga labi ay biglang naglaho nang magsalita muli ang anchor. Makakatunggali nila ang isang higante sa industriya, isang brand na kilala sa kanyang makabagong marketing at malawak na distribusyon. Walang iba kundi ang proyektong Silao ng Zamora Conglomerate sa ilalim pa rin ng pamumuno ng napakatalinong si Ms. Luningning Zamora. Ang pangalan ni Luningning ay tumama sa kanila na parang isang malakas na sampal. Sa TV screen, ang logo nila ay pinalitan ng isang pamilyar na modernong sunflower. At pagkatapos, ipinakita ang isang larawan ni Luningning, mas matanda ng 5 taon, mas sopistikada, ngunit ang mga mata ay mayroon pa ring parehong kislap ng walang awang ambisyon. Ang tawanan sa kanilang bahay ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang masayang selebrasyon ay biglang naging isang paalala. Ang multo ng nakaraan na akala nila'y matagal nang nailibing ay hindi pala patay. Ito ay nagbabalik. At mas malakas pa kaysa dati. Ang katahimikan na bumalot sa kanilang bahay pagkatapos ng balita ay mas mabigat kaysa sa anumang sigawan. Ang cake na binili nila para sa selebrasyon ay nakatiwangwang sa mesa, tila isang mapait na simbolo ng kanilang naudlot na tagumpay. Ang multo ng nakaraan ay hindi lang nagbalik. Ito ay nagdeklara ng giyera. Kinabukasan, sinubukan nilang maging normal. Pumasok sila sa kanilang workshop, pilit nang ngumingiti sa harap ni Likha, na walang kamalay-malay sa bigat na pasan ng kanyang mga magulang. Ngunit ang halimuyak ng lavender ay hindi na kasing bango ng dati. Ang bawat paghalo ng sabon ay tila mas mabigat. Magiging maayos din ang lahat, sabi ni Amihan. Sinusubukang pagaanin ang loob nito. Ang kalidad ang magpapanalo sa atin. Hindi kayang tapatan ng proyektong Silao ang kaluluwa ng Hiraya. Sinubukan ni Dalisay na maniwala. Doon, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa kalidad. Ang unang dagok ay dumating kinahapunan. Isang tawag mula kay Mang Cardo, ang may-ari ng organikong sakahan na matagal na nilang pinagkukunan ng pinakamataas na kalidad na langis ng niyog. Si Mang Cardo, na itinuring na nilang kaibigan. Dalisay, Iha, Amihan, pasensya na kayo, sabi ng matanda sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko na kayo mabibigyan ng supply simula sa susunod na buwan. Po? Bakit po, Mang Cardo? Gulat na tanong ni Dalisay habang si Amihan ay napahinto sa kanyang ginagawa. May problema po ba sa bayad namin? Lagi naman po kaming on time. Isang malalim na buntong hininga ang narinig niya. Wala. Iha, wala sa inyo ang problema. Ang totoo, may dumating na alok. Isang malaking kumpanya. Gustong bilhin ang lahat ng ani ko sa loob ng susunod na 2 taon. Eksklusibo. Ang presyo. Hindi ko kayang tanggihan, Iha. Pang-aral na ito ng mga apo ko
hanggang kolehiyo. Pasensya na talaga. Hindi na kailangang itanong ni Dalisay kung anong kumpanya iyon. Bago pa man niya maibaba ang telepono, isa na namang tawag ang pumasok. Ang supplier nila ng lavender mula sa probinsya. Parehong kwento, parehong dahilan. At isa pa, at isa pa. Sa pagtatapos ng araw, lahat ng kanilang pangunahing supplier ay tumawag. Lahat sila ay bumitiw. Tila isang hindi nakikitang kamay ang sabay-sabay na sumasakal sa kanilang negosyo mula sa lahat ng direksyon. Ito na yon, bulong ni Amihan, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nagbabalik sa dati nitong talas noong siya pa ay isang CEO. She's cutting off our lifeblood. She's squeezing us out before the fight even begins. Ang pag-asa na kanilang naramdaman ay unti-unting napalitan ng desperasyon. Paano sila lalaban kung wala silang armas? Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Kinabukasan, isang lalaking nakauniporme ng courier ang dumating sa kanilang pinto. May dalang isang makapal na brown envelope. Nang buksan ito ni Dalisay, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Sa loob nito ay mga opisyal na dokumento mula sa korte. Ang mga salita ay komplikado at puno ng legal na terminolohiya. Ngunit ang pamagat sa unang pahina ay malinaw na malinaw at tila isang matinding sampal sa kanyang pagkatao. Civil Case Number 25113, Zamora Conglomerate versus Hiraya Organics for Intellectual Property Theft, Copyright Infringement and Unfair Competition. Nabitawan ni Dalisay ang mga papel. Kumalat ang mga ito sa sahig na parang mga puting dahon sa isang patay na hardin. Inakusahan siya ng pagnanakaw. Siya, ang nagnakaw sa sarili niyang pangarap. Ang nagnakaw sa sarili niyang kaluluwa. Say anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Amihan, mabilis na lumapit at pinulot ang mga dokumento. Habang binabasa ni Amihan ang mga paratang, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pag-aalala patungo sa hindi makapaniwalang galit. Ito ay kabaliwan. Paanong nangyari to? Siya ang nagnakaw, pero tayo ang kinakasuhan. Isang tawa, isang tuyo, mapait, at halos baliw na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Dalisay. Magaling siya, di ba Han? Napakagaling niya. Kinuha na niya ang lahat sa akin at ngayon, sasabihin niya sa buong mundo na ako pa ang magnanakaw. Ang desperasyon ay tuluyan ng naging nag-aalab na galit. Sa loob ng 5 taon, nanahimik siya, nagtiis, nagtayo ng bagong buhay. Ngunit ngayon, tapos na. Lalaban tayo, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sasabihin ko sa lahat ang totoo. Sasabihin ko sa Prime Retail kung anong klaseng tao si Luningning. Sandali, Say. Mag-isip muna tayo. Pigil ni Amihan, ang kanyang utak ay mabilis na bumabalik sa pagiging estratehista. Hindi ganoon kadali yon. Salita laban sa salita. Siya si Luningning Zamora. Meron siyang hukbo ng mga abogado at PR team. Tayo? Ano ang meron tayo? Mayroon tayong katotohanan. Sigaw ni Dalisay. Ang kanyang boses ay nabasag sa sama ng loob. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na nagtaas sila ng boses sa isa't isa. Bakit parang sumusuko ka na agad? Natatakot ka ba sa kanila? Hindi ako natatakot. Ganting sigaw ni Amihan. Nag-iingat ako. Hindi mo ba naintindihan? Halimaw ang kalaban natin. Isang maling galaw lang at dudurugin nila tayo ng walang kalaban-laban. Kailangan natin ng plano. Plano? Hanggang kailan tayo magpaplanohan? Hanggang sa tuluyan na tayong maubusan ng lahat? Hanggang sa pati ang pangalan natin ay madungisan na ng kasinungalingan niya? Ang kanilang pagtatalo ay napuno ng sakit at takot. Ang pressure ay nagsisimulang sumira sa kapayapaan na matagal nilang iningatan. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos masakit hawakan. Biglang isang ugong ng isang mamahaling sasakyan
ang pumukaw sa kanilang atensyon. Sa labas ng kanilang maliit na tindahan, isang makintab at itim na sedan ang huminto. Bumukas ang pinto sa likuran at isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng isang perpektong plansadong suit, ang lumabas. Ang kanyang muka ay pamilyar kay Amihan, napakamilyar. Siya si Don Mateo Velasco, ang pinakamalaking karibal ng pamilya Zamora sa real estate at iba pang negosyo. Isang buwitre sa mundo ng korporasyon. Naglakad ito palapit sa kanilang pinto na para bang pag-aari niya ang buong baryo Kalinaw. Tumingin ito kay Amihan, pagkatapos ay kay Dalisay at isang tusong ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Mr. Montenegro, a pleasure to see you again. At kayo siguro, si Miss Reyes, the woman behind the beautiful story, sabi ni Velasco. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may talim. Nag-abot ito ng isang business card. Narinig ko ang tungkol sa problema ninyo, sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay nililibot ang kanilang simpleng workshop. Mahirap kalaban ang mga Zamora, lalo na kung mag-isa ka lang. Tumingin itong muli sa kanila at ang ngiti nito ay lumawak. Nandito ako para sabihin sa inyo na hindi ninyo kailangang mag-isa. Narinig ko na kailangan ninyo ng tulong at ako, kaya ko kayong tulungan, hindi lang para manalo sa laban na ito. Huminto ito sandali. Tinitiyak na nakukuha niya ang kanilang buong atensyon. Kaya ko kayong tulungan na durugin sila. Naiwan sa hangin ang alok ni Don Mateo Velasco na parang isang makamandag na hamog. Ang business card nito sa ibabaw ng kanilang kahoy na mesa ay tila isang tiket sa isang kasunduan sa demonyo. Napakakintab, napakaakit, at napakadelikado. Nakatayo lang si Amihan, nakatitig sa card. Ang kanyang isip ay bumalik sa dati niyang buhay. Ang mga meeting sa dilim, ang mga backroom deal, ang walang awang pagdurog sa mga mas maliliit na kakompetensya. Kilala niya ang mga taong tulad ni Velasco. Sila ang mga buwitreng nag-aabang sa pagkamatay ng iba para sila naman ang makinabang. Ginamit niya ang mga tulad nito noon at sa isang saglit, naramdaman niya ang pamilyar na kislap ng kapangyarihan. Isang tawag lang, isang kasunduan at ang lahat ng kanilang problema ay maglalaho. Si Dalisay ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng desperasyon, ay mayroon na ngayong isang mapanganib na ningning. Ang ningning ng isang taong wala nang mawawala pa. Ito na yun, Han, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Ang sagot, isang halimaw para labanan ng isang halimaw. Umiling si Amihan, hindi inaalis ang tingin sa card. Hindi ito sagot, say, isa itong lason. Lason? Tumaas ang boses ni Dalisay. Ay, ang galit ay muling bumabalik. Lason ba ang tawag sa hustisya? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa atin, pinutol niya ang ating mga supplier. Kinakasuhan niya tayo ng kasalanang siya mismo ang gumawa. At ngayon, na may pagkakataon tayong lumaban, aatras ka? Humarap si Amihan sa kanya. Lumaban? Say, hindi ito laban. Ito ay pagpapakamatay. Kapag tinanggap natin ang tulong ni Velasco, magiging mga tau-tauhan lang tayo sa giyera nila ng mga Zamora. Gagamitin niya tayo, ang Hiraya Organics, ang kwento mo, bilang bala. At kapag tapos na ang laban, kapag nasira na ang mga Zamora, sino sa tingin mo ang susunod niyang pupulutin? Itatapon niya tayo na parang basahan. Paano ka nakakasiguro? Giit ni Dalisay. Paano kung ito na talaga ang tanging paraan? Dahil kilala ko siya. Sumigaw si Amihan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa kanilang maliit na workshop. Dahil naging katulad niya ako noon. Ganyan ako mag-isip. Leverage, collateral damage, acceptable losses. Say, ang mga tulad namin walang puso. Walang pinapahalagahan kundi ang manalo. Napahinto si Dalisay. Ang mga salita ni Amihan ay tumama sa kanya.
ng mas malakas kaysa sa demanda ni Luningning. Lumapit si Amihan, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit ng isang taong kinamumuhuyan ang sarili niyang nakaraan. Hinawakan niya ang mga balikat ni Dalisay. 5 taon, Say. 5 taon nating itinayo ito. Mula sa wala. Isinuko ko ang isang imperyong gawa sa bakal para lang makasama ka sa pagbuo ng isang imperyong gawa sa mga pangarap. Ang Hiraya, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging isang pakiusap. Ang pundasyon nito ay katotohanan. Ang pundasyon nito ay ang puso mo. Ayokong madungisan ang pundasyong yon ng lason ng paghihiganti at galit ng ibang tao. Tumingin si Dalisay sa paligid, sa mga estante na puno ng kanilang mga produkto. Sa drawing nilikha na nakadikit sa pader, isang malaking sunflower na may 3 stick figures sa ilalim, isang pamilya. Naalala niya ang ibig sabihin ng Hiraya, ang bunga ng pag-asa. Paano mamumunga ang pag-asa sa isang lupang diniligan ng lason? Tama si Amihan. Kung mananalo sila gamit ang paraan ni Velasco, hindi na sila ang Hiraya Organics. Sila ay magiging isang bersyon na lamang ng proyektong Silao. Maganda sa labas, ngunit bulok sa loob. Tatalunin nila si Luningning sa pamamagitan ng pagiging katulad niya. At iyon ay isang pagkatalo na mas malala pa sa pagkalugi. Unti-unting tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi na luha ng galit, kundi luha ng kalinawan. Tumango siya. Kinuha ni Amihan ang kanyang telepono, tiningnan ang numero sa business card at pinindot ang call button. Itinapat niya ito sa kanyang tainga habang hawak pa rin ang kamay ni Dalisay. Velasco, sagot ng boses sa kabilang linya. Don Mateo, Amihan Montenegro here, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado at desidido. Nagpapasalamat kami sa iyong alok, ngunit hindi namin ito tatanggapin. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay isang malamig na tawa. Ganoon ba, Mr. Montenegro? Isang napakamahal na desisyon para sa isang taong wala nang natitira. Sigurado ka na ba dyan? Sigurado na kami, sagot ni Amihan, habang pinipisil ang kamay ni Dalisay. Sayang, sabi ni Velasco. Ang kabaitan ay tuluyang nawala sa kanyang boses. Kung ganoon, wala na akong magagawa. Magsasaya na lang akong panoorin kayong malunod. Click! Ibinaba ni Amihan ang tawag. At sa sandaling iyon, naramdaman nila ang bigat ng kanilang desisyon. Ito ang sandali ng lahat ay nawala. Wala silang supplier. Mayroon silang kaso. At tinanggihan nila ang nag-iisang taong may kapangyarihang tulungan sila. Wala na silang pupuntahan. Sila ay nag-iisa laban sa isang higante. Umupo si Dalisay sa isang upuan. Ang kanyang mukha ay nasa kanyang mga palad. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay halos pisikal. Isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula sa pag-iyak, ngunit mayroon na itong bagong determinasyon. Sinabi mo kanina na wala tayong armas, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit hindi na nanginginig. Nagkamali ka, Han. Tumingin siya sa lumang laptop sa mesa. Mayroon tayong isa. Ang nag-iisa nating armas na hinding-hindi nila makukuha o mananakaw. Ano yun? Tanong ni Amihan. Tumingin si Dalisay sa kanya at sa mga mata nito nakita ni Amihan ang parehong apoy na nakita niya noong una silang nagkakilala. Ang apoy ng isang babaeng naniniwala sa kanyang pangarap. Ang katotohanan. Pumunta siya sa harap ng laptop at binuksan ito. Binuksan niya ang kanilang social media page. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mag-type sa keyboard. Mabilis at may katiyakan. Ang tunog ng bawat letra ay tila isang bala na inilalagay sa isang baril. Hindi siya nagsusulat ng isang akusasyon. Hindi siya nagsusulat ng paninira. Isinusulat niya ang kanyang kwento. Ang kwento ng isang maliit na pangarap na tinawag na Hiraya.
Ang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at pagnanakaw. Isinusulat niya ang lahat, mula sa simula, mula sa puso. Para sa lahat ng naniwala sa isang pangarap. Bulong niya habang nagtatype. Pagkatapos ng halos 1 oras, huminto siya. Tapos na. Isang mahabang liham para sa publiko. Kumuha siya ng isang malalim na hininga. Inattach ang mga lumang larawan ng kanyang mga sulat kamay na plano mula sa hard drive ni Amihan at inilipat ang cursor sa ibabaw ng isang salita. Post! Tumingin siya kay Amihan. Tumango ito. Ang mga mata ay puno ng suporta at pagmamahal. Hinawakan ni Dalisay ang kanyang hininga at sa isang huling desperadong kilos ng pananampalataya, pinindot niya ito. Click! Pagkatapos i-click ni Dalisay ang post button, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa kanila. Tila ba ang buong mundo ay huminto sa paghinga? Naghihintay? Nakatitig lang sila sa screen. Pinapanood ang post na may 0 likes, 0 comments, 0 shares. Pakiramdam ni Dalisay ay tumalon siya mula sa isang mataas na bangin nang walang kasiguraduhan kung may tubig sa ibaba. Baka walang may pakialamhan. Bulong niya, ang takot ay nagsisimulang gumapang pabalik sa kanyang puso. Baka isa lang tayong maliit na boses na sinisigaw sa gitna ng bagyo. Hinawakan ni Amihan ang kanyang kamay. Hindi say. Kahit isang tao lang ang makabasa, kahit isang puso lang ang maantig, sapat na yon. Ginawa natin ang tama. Nagtimpla sila ng kape at umupo sa mesa, ang laptop ay bukas pa rin sa kanilang harapan. Ang mga minuto ay dumaan na parang mga oras. Pagkatapos, nangyari ito. Isang notification, isang like mula sa isa sa kanilang mga tapat na customer. Pagkatapos ay isang komento. OMG Dalisay! Ito ba ang totoong kwento? Nakakaiyak. We are with you. Pagkatapos ay isa pang like. Isang share. At isa pa. At 10 pa. Sa loob ng kalahating oras, ang bilang ng mga share ay umabot sa 100. Pagkatapos ng 1 oras, 1,000. Ang kanilang maliit na post ay naging isang maliit na apoy na dahan-dahang kumakalat sa tuyong damuhan ng social media. Isang kilalang beauty blogger ang nakakita nito at ibinahagi sa kanyang milyon-milyong followers na may caption na, "Ito ang storyang dapat malaman ng lahat. Ang tunay na kahulugan ng support local. Doon na sumabog ang lahat." Ang telepono ni Dalisay ay nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil. Mga notification mula sa Facebook, Instagram, Twitter. Ang hashtag na #JusticeForHiraya ay biglang lumitaw at nagsimulang mag-trend. Ang kanilang kwento ay hindi na lang isang post. Ito ay naging isang kilusan. Ang mga komento ay bumuhos na parang isang malakas na ulan. Grabe, kaya pala pamilyar ang proyektong Silaw. It's a cheap copy. Binili ko ang produkto ng Silaw dati. Itatapon ko na lahat. Boycott proyektong Silaw. Nakaka-inspire ang katapangan mo, Dalisay. Ang tunay na hiraya ay nasa puso mo. Naiyak si Dalisay habang binabasa ang mga mensahe ng suporta mula sa mga taong hindi niya kilala. Hindi na sila nag-iisa. Ang kanilang maliit na boses ay naging isang malakas na koro. Ang kanilang katotohanan ay naging sandata ng bayan. Sa kabilang panig ng lungsod, sa malamig at malawak na opisina ng Zamora Conglomerate, si Luningning Zamora ay galit na ibinagsak ang kanyang telepono sa mesa. Ang kanyang perpektong ayos na mukha ay nababalot ng hindi makapaniwalang galit. Anong ginagawa ng PR team natin? Bakit hindi nila mapigilan to? Sigaw niya sa kanyang assistant na nanginginig sa takot sa isang sulok. I-delete ninyo. I-report ninyo. Gumawa kayo ng paraan. Sinusubukan po namin, ma'am. Sagot ng assistant. Pero masyado na pong mabilis ang pagkalat. Bawat isang post na nare-report namin, may 100 bago ang lumalabas. Sinubukan nilang maglabas ng isang opisyal na pahayag. Tinatawag ang mga akusasyon ni Dalisay na walang basihan at paninirang puri mula sa isang desperadong kakumpetensya. Ngunit huli na ang lahat. Ang publiko
ay nakapili na ng kanilang papanigan. Ang pahayag ng Zamora Conglomerate ay umani lamang ng libu-libong angry reactions at mga komento na puno ng pambabatikos. Ang kanilang kasinungalingan ay walang laban sa emosyon at katotohanan ng kwento ni Dalisay. Ang online store ng Hiraya Organics na dati nakakatanggap ng 10 orders sa isang araw ay biglang bumigay dahil sa dami ng mga taong gustong bumili. Ang kanilang mga produkto ay na-sold out sa loob lamang ng ilang oras. Ngunit ang pinakamahalagang tawag ay dumating kinabukasan. Nang makita ni Dalisay ang pangalan sa screen ng kanyang telepono, huminto ang kanyang paghinga. Miss De Leon, Prime Retail. Nanginginig niyang sinagot ito. Miss Reyes, magandang umaga. Sabi ng boses sa kabilang linya, formal at professional gaya ng dati. Nakita namin ang nangyayari online. Miss De Leon, lahat po ng sinabi ko doon, simula ni Dalisay. I believe you. Putol ni Miss De Leon. Ang katotohanan ay may sariling boses, Miss Reyes. At sa ngayon, ang boses nito ay napakalakas. Huminga ito ng malalim. Dahil sa mga kaganapang ito, ang Prime Retail ay opisyal na nag-aanunsyo na itinitigil na namin ang lahat ng pakikipag-usap sa Zamora Conglomerate para sa proyektong ito habang isinasagawa ang isang internal investigation. Ang integridad ay isang bagay na hindi namin kayang ikompromiso. Napaupo si Dalisay. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina sa sobrang tuwa at ginhawa. Hindi pa namin kayo mabibigyan ng kontrata ngayon, pag-iingat ni Miss De Leon. Ngunit masasabi ko ito, ang pinto ay nananatiling bukas para sa Hiraya Organics. Ayusin ninyo muna ang gusot na ito. Hihintayin namin kayo. Pagkatapos ng tawag, napayakap si Dalisay kay amihan. Umiiyak ng malakas, hindi na sa sakit o galit, kundi sa purong pasasalamat. Nanalo sila. Ang kanilang tapang na ilantad ang katotohanan ay nagbunga. Sa gitna ng kanilang pagdiriwang, muling tumunog ang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan na sinagot ito ni amihan. Mr. Montenegro? Tanong ng isang formal na boses. This is the Executive Secretary of Mr. Ricardo Zamora. The chairman would like to request a meeting with you and Miss Reyes at your earliest convenience. Nagkatinginan si amihan at Dalisay. Ang huling laban, ang huling paghuhukom, ang imbitasyon ay hindi na isang banta. Ito ay isang pagsuko. Sabihin mo sa chairman, sagot ni amihan, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kapangyarihan na hindi nagmumula sa pera, kundi sa katotohanan. Papunta na kami. Ang paglalakbay pabalik sa tore ng Zamora ay tila isang panaginip para kay amihan. 5 taon na ang nakalipas mula nang huli siyang tumapak dito, ngunit ang bawat sulok ay pamilyar pa rin. Ang malamig na marmol sa sahig, ang amoy ng salapi at kapangyarihan sa hangin, ang mga artipisyal na ngiti ng mga empleyadong nakakasalubong nila. Dati, ang lugar na ito ang kanyang kaharian. Ngayon, pakiramdam niya ay isa itong hawla na gawa sa salamin at kasinungalingan. Ngunit may isang bagay na iba ngayon. Hindi siya nag-iisa. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Dalisay habang sabay silang naglalakad sa mahabang pasilyo patungo sa boardroom. Ang kamay nito na bahagyang nanginginig ngunit mainit ang kanyang angkla. Ang lakas na hindi niya kailanman nahanap sa loob ng mga pader na ito noon. Pagbukas ng malaking pinto ng boardroom, ang lahat ng ingay ay tila huminto. Sa loob, nakaupo ang buong executive committee ng Zamora Conglomerate. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Sa dulo ng mahabang mesa nakaupo si Don Ricardo Zamora, ang hari sa kanyang kaharian. Ngunit ngayon, ang kanyang korona ay tila napakabigat. Mukha siyang pagod, mas matanda ng 10 taon kaysa sa huling pagkikita nila. At sa kanyang kanan, nakaupo si Luningning. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang damit ay walang gusot.
ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Tumingin ito sa kanila, lalo na kay Dalisay, na may purong pagkamuhi. Isang reyna sa kanyang gumuguhong kastilyo. Mr. Montenegro, Miss Reyes, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay pagod ngunit formal. Maupo kayo. Hindi sila umupo. Mas pinili nilang manatiling nakatayo. Sa kabilang dulo ng mesa, magkahawak kamay, isang simbolo ng kanilang pagkakaisa. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Simula ng matanda. Ipinakita nito ang isang tablet sa mesa. Mga graph, chart at daan-daang komento mula sa social media. Ang pinsala ay malaki na. Ang aming stock value ay bumagsak ng 15% sa loob ng 24 na oras. Ang aming mga partner, kasama na ang Prime Retail, ay nagpapahayag ng kanilang pagkabahala. Kasalanan niya yan. Biglang sigaw ni Luningning. Itinuturo si Dalisay. Ang kanyang kontroladong anyo ay nagsimulang gumuho. Isang sinungaling. Isang oportunista. Ginamit niya si Han para sirain ako. Ang tanging kinuha ko lang ay ang sa akin. Mahinahong sagot ni Dalisay. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ang simpleng katotohanan iyon ay tumama sa silid na parang isang malakas na sampal. Sinungaling. Muling sigaw ni Luningning. Tumayo ito. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Kasalanan mo lahat ng ito, Dad. Dapat dinurog mo na siya noon pa. At ikaw, Han, di bumaling ito kay Amihan. Ang mga mata ay puno ng luhang dulot ng galit. Pinaniwalaan mo siya. Pinili mo ang multong ito kaysa sa imperyong dapat ay sa atin. Tumigil ka na, Luningning, utos ni Don Ricardo. Sa unang pagkakataon ay nagtaas ito ng boses. Isang utos na puno ng bigat at sakit. Tama na. Natigilan si Luningning, tila sinampal ng sariling ama. Tumingin si Don Ricardo sa board. Pagkatapos ay kay Amihan at Dalisay. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati ng isang amang kailangang pumili sa pagitan ng kanyang anak at ng kanyang legasya. At sa mundo ng mga Zamora, ang legasya ang laging nananalo. Bilang chairman ng korporasyong ito, sabi niya, ang bawat salita ay tila isang mabigat na bato. Inaanunsyo ko na simula sa araw na ito, si Luningning Zamora ay tinatanggal sa kanyang posisyon bilang pinuno ng lahat ng lifestyle projects. Ang proyektong Silaw ay sinuspinde ng walang katiyakan. At maglalabas kami ng isang opisyal na pampublikong paghingi ng tawad kay Miss Dalisay Reyes at sa Hiraya Organics. Ang huling salita ay tila isang kutsilyong isinaksak sa puso ni Luningning. Napaupo ito, talunan. Ang apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng malamig na abo ng pagkatalo. Humarap muli si Don Ricardo sa kanila. Alam kong hindi sapat ang isang paumanhin. Ang pinsala ay nagawa na. Kaya naman, ang korporasyon ay handang mag-alok sa inyo ng isang financial settlement para sa lahat ng danyos. Isang abogado ang nag-abot ng isang folder kay Amihan. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang tseke. Ang halaga ay nakasulat. Isang halagang may 8 numero. Sapat para mabuhay sila ng marangya habang buhay. Ang presyo ng kanilang pananahimik. Tumingin si Amihan kay Dalisay. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong sagot na nasa kanyang puso. Walang salitang namagitan, ngunit ang kanilang pag-unawa ay buo. Dahan-dahang isinara ni Amihan ang folder at itinulak ito pabalik sa gitna ng mesa. Hindi po namin kailangan yan, Don Ricardo. Sabi ni Amihan, ang kanyang boses ay magalang ngunit matatag. Napakunot ang noo ng matanda. Ano ang ibig mong sabihin? Ang laban na ito ay hindi kailanman tungkol sa pera. Pagpapatuloy ni Amihan, hindi po mabibili ang pangalan at pangarap na dinungisan ninyo. Si Dalisay naman ang nagsalita. Ang tanging hinihiling namin ay ang inyong inalok na. Isang tapat na pampublikong paghingi ng tawad na kinikilala
kung saan talaga nagmula ang konsepto ng proyektong Silaw. Idinagdag niya, at kung bukas pa ang alok ng Prime Retail, ang gusto lang namin ay isang patas na pagkakataon. Hayaan ninyong ang aming mga produkto ang magsalita para sa kanilang sarili. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ang mga miyembro ng board ay hindi makapaniwala. Sa kanilang mundo, ang lahat ay may presyo. Ngunit sa harap nila ay 2 taong hindi mabibili. Ganoon na nga, sabi ni Don Ricardo. Tila natalo, ngunit may bahid ng respeto sa kanyang boses. Tumango ito. Tapos na ang laban. Tumalikod na sina Amihan at Dalisay. Habang naglalakad sila palabas ng silid, naramdaman ni Amihan ang isang malamig na titig sa kanyang likuran. Lumingon siya ng bahagya. Nakatingin si Luningning, hindi na sa kanila, kundi sa kawalan. Ngunit bago sila tuluyang makalabas, ang mga mata nito ay muling nag-focus sa kanila, puno ng isang bagong uri ng galit. Isang galit na mas malalim, mas madilim, at mas personal. Narinig niya itong bumulong, isang pangakong dala ng hangin na para lamang sa kanilang dalawa. Hindi pa ito tapos. Isang taon na ang nakalipas mula sa huling paghuhukom sa boardroom ng mga Zamora. Ang bulong ng pagbabanta ni Luningning ay nanatiling isang bulong na lamang, tinangay ng hangin at natabunan ng tagumpay ng katotohanan. Ang Zamora Conglomerate, matapos ang kahihiyan, ay nagpatuloy sa kanilang negosyo, ngunit ang proyektong Silaw ay hindi na muling nabuhay. Ito ay naging isang babala sa industriya, isang paalala na ang kasinungalingan, gaano man kakintab, ay babagsak din. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng isang salaming pinto. Sa salamin, nakikita ko hindi lang ang aking sarili, kundi ang refleksyon ng lahat ng aming pinaghirapan. Nakasulat sa itaas, sa maganda at simpleng mga letra, ang mga salitang minsan ay iginuhit ko lang sa isang kapirasong papel, Hiraya Organics. Ito ang araw ng grand opening ng aming unang flagship store sa mismong puso ng Prime Retail. Ang tindahan ay hindi malaki, ngunit ito ay puno ng liwanag at buhay. Ang mga estante na gawa sa kahoy ay puno ng aming mga produkto na ngayon ay may mas maganda ng packaging. Ang hangin ay puno ng pamilyar na halimuyak ng lavender at niyog, ang amoy ng aming tahanan. Sa gitna ng tindahan, si Amihan ay abala sa pag-aayos ng isang display ng mga sunflower, ang aming naging simbolo. Tumingala siya at ngumiti sa akin. Ang kanyang mga mata, na dati laging abala sa pagtingin sa stock market, ngayon ay nakatingin na lang sa akin, puno ng pagmamahal na hindi kayang sukatin ng anumang numero. Mama! Papa! Tingnan niyo po! Napalingon kami sa pinanggalingan ng boses. Ang aming 6 na taong gulang na si Likha ay masayang tumatakbo palapit sa amin. Hawak ang isang maliit na watering can. Ang kanyang pinakabagong trabaho ay ang alagaan ng mga halaman sa labas ng tindahan. Lumuhod si Amihan para salubungin siya. Wow! Ang galing naman ng hardinero namin. Para po maging masaya ang mga sunflower, Papa, sabi ni Likha. Masaya. Iyon ang salitang naglalarawan sa lahat. Hindi kami yumaman na parang mga hari at reyna. Ang aming bahay ay nanatiling simple. Ang aming buhay ay malayo pa rin sa karangyaan na minsan ay naging bahagi ng mundo ni Amihan. Ngunit ang yaman na mayroon kami ngayon ay hindi na matutumbasan ng anumang pera. Yaman ito ng kapayapaan sa puso. Yaman ito ng paggising sa umaga na alam mong ang ginagawa mo ay tama at totoo. At yaman ito ng isang pamilyang buo at nagmamahalan. Mamayang hapon, pagkatapos ng matagumpay na opening, umakyat kaming 3 sa isang maliit na burol sa likod ng Baryo Kalinaw. Ito ang paborito naming lugar. Mula dito, tanaw ang simpleng komunidad sa ibaba at sa malayo, ang malabong silhouette ng mga gusali ng Siyudad Ardiente. Nakaupo kami sa damuhan,
habang si Likha ay abala sa paghahabol ng mga paru-paro. Naaalala mo ba noong una kang pumunta sa apartment ko? Tanong ni Dalisay habang nakasandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Paano ko makakalimutan yun? Sagot ko. Dala ko ang lahat ng pera na akala ko ay solusyon, pero ang tanging kailangan mo lang pala ay ang puso ko. Hindi lang puso mo, Han. Pagtataman niya, ang puso nating dalawa at ang puso ng maraming tao na naniwala sa atin. Tiningnan namin si Likha na ngayon ay masayang nagpupulot ng mga maliliit na bulaklak. Ang aming anak, ang buhay na bunga ng aming mga pagkakamali at ng aming pangalawang pagkakataon. Ang aming hiraya. Noon, ang pangarap ko ay magtayo ng pinakamatataas na gusali. Magkaroon ng pinakamalaking imperyo na kayang bilhin ng pera. Ngayon, habang nakaupo ako rito, sa tabi ng aking mag-ina, natatanaw ang isang maliit na baryo, alam ko na sa wakas, natupad ko na rin ang pangarap ko. Ito ang imperyo natin, Say. Bulong ko, habang hinahalikan ng kanyang buhok. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng papalubog na araw. Isang imperyong itinayo, hindi ng pera o kapangyarihan, dagdag ko, kundi ng mga ngiti at ng mga sunflower. At sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan, sa pagitan ng tibok ng aming mga puso, alam naming pareho na ang kaligayahan ay hindi pala hinahanap sa tuktok ng isang toring bakal. Ito ay matatagpuan sa isang maliit na hardin kung saan ang mga pangarap, gaano man kaliit, ay dinidiligan ng pag-ibig hanggang sa ito ay mamulaklak. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na halaga sa buhay ay hindi nasusukat sa dami ng yaman o sa taas ng ating narating, kundi sa katapatan ng ating puso at sa mga pangarap na ating binubuo kasama ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ang bawat pagkakamali ay isang pagkakataon para magsimula muli. At ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay palaging hahanap ng paraan upang sumikat, tulad ng isang sunflower na laging humaharap sa araw. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama sa amin sa kwento ni na Amihan at Dalisay. Naway naantig at napulutan ninyo ng aral ang kanilang paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam, hindi binasa ang sulat ko.